A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Muli tayo ay narito sa ating morning devotion. Ayan, tayo ay gaganap ulit ng ating regular na gawain, no? At ngayong Wednesday, April 9. Ayan, araw ng kagitingan. Marami ngayon ay walang pasok. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa'yo. At gayon din sa aking anak na si Christine. Ayan, wala siyang pasok. At meron pa tayong isang kasama. Ayan, good morning sa inyo. At sa ating pagpapatuloy ng ating gawain sa umagang ito, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Ama, sa umagang ito, sa napakagandang araw na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan at sa pagkakataon na kami ay muli magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang lahat ng nakakasama namin online at mga nanonood ng replay ng live na ito ay patuloy mong gabayan at bigyan ng karunungan na maunawaan ang iyong mga salita. Gabayan mo rin ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasahan mo po ako ng iyong banal na Espiritu at tulungan mo na ang lahat ng iyong mga salita na aking ibabahagi ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at maging liwanag sa aming pamumuhay. Ama, patuloy din namin dinadalangin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Nasa ang lugar man sila, Panginoon, ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila, ano man ang kanilang ginagawa. Tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Haplusin mo po ang iyong mga anak na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ano man ito, Panginoon, alam namin na ikaw ang great healer at ang iyong paghaplos, Panginoon, ay kagamutan at kagalingan sa bawat isa sa amin. Ama, dinadalangin din namin ang may mga suliranin, Panginoon, mga dumaraan sa mga pagsubok sa buhay sa mga oras na ito. Kilala mo sila, Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay, mga malalapit sa amin, Panginoon. Dinadalangin namin na tulungan mo mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay, Panginoon. At tulungan mo na makilala nila na ikaw na aming Panginoon ang siyang may kakayahan para gawin ang lahat ng mga bagay na mabuti na imposible para sa amin, Panginoon, pero ito ay posible para sa iyo. At dinadalangin namin, Panginoon, na nawa lagi ang iyong kaluwalhatian ang siyang makita, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Patuloy din namin hinihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanan na aming nagagawa, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, a blessed morning. A blessed morning po kay Pastor Chito, ayan, kay Kuya Chito, ayan, at sa lahat po ng kasama ninyo sa inyong tahanan. Sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is The Need for Wisdom. Ayan, lahat tayo ay nangangailangan ng wisdom o ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At yan yung ating pag-uusapan, no, sa umagang ito. Ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 18 verse 17 to 24. Ayan. At ito ang sinasabi sa English. Moses' father-in-law replied, no, si Jethro itong kanyang father-in-law. What you are doing is not good. Yun ang sabi ng kanyang father-in-law. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone.
Listen now to me, and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their dispute to Him. Teach them His decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest, who hates dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Ayan, napakaganda, no? Basbasa nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Dito, inadvisean, no? Nagbigay ng advice si Jethro, yung father-in-law ni Moses sa kanya. At dito makikita natin yung concern ng isang father-in-law, no? At dito makikita natin dahil yung kanyang father-in-law ay nakikilala ang ating Panginoong Diyos. So yung tao na kumikilala sa ating Panginoon, no? Ganito yung yung advice niya para sa ikabubuti. Yan. Alam mo, nakakatuwa itong binasa natin kasi kumbaga ay usually yung mga in-laws, ayan. 'Di ba alam naman natin, no, sa ating culture. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, no. Meron nga akong napanood na palabas Monster-in-Law. Yun yung title, no. Kasi parang sa konsepto minsan ng marriage, no, yung mga in-laws parang kontrabida yung dating. 'Di ba? Parang ang dating ay parang hindi ka makaabot sa standard nila, parang hirap na hirap yung mga mag-asawa, no, na makaabot sa standards ng kanilang mga in-law. Parang ganun yung konsepto na meron ang mundong to. Pero dito sa banal na kasulatan, no, dito makikita natin, no, si Jethro na nag-advise with concern kay Moses. Dahil nakita niya na hindi kakayanin ni Moses yung ganito kalaking trabaho. Ayan. Kaya anong sabi niya? Sabi niya, listen, sabi niya, no, I will give you advice. Sabi niya, and may God be with you. Yun. So andoon yung kanyang hope na pagkatapos niyang maibigay yung kanyang advice ay syempre kailangan ng tulong ng Panginoon, kailangan niya ng tulong ng Panginoon para ito ay magawa. At yun nga, no, yung in-advise niya sa kanya ay select, sabi niya, no, turuan mo sila ng instruction, magbigay ka ng instruction sa kanila. So leadership, no, kung tinuruan niya si Moses kung paano yung paano niya i-handle o paano yung leadership na dapat niyang gawin, no. So magturo siya, ipakita niya, and then sabi niya select capable men, no. Ganito naman talaga ang mga leader, dapat marunong siyang tumingin ng capable men, no. Kung sabi niya capable men from all the people, men who fear God,
Ayan, yun yung advice eh. Unahin, alamin mo kung sino sa kanila yung talagang may takot sa ating Panginoong Diyos, yung trustworthy men, sabi niya, who hate dishonest gain and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Ayan. So, napakaganda, napakaswerte. Swerte yung masasabi na. Bless pala, sorry. Napaka-bless ni Moses to have a father-in-law like Jethro. Ayan. Na na may concern and nagbigay sa kanya ng advice, no? So dito sa Exodus, no, sabi rito, Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Ayun. So andoon din yung pagsunod. So wisdom, the need for wisdom. Ang bawat isa sa atin, no, ay nangangailangan ng karunungan. At yung wisdom ay makukuha natin by listening. Ayan. Una, syempre, listening to God's Word. Ayan. At saka, syempre, meron ding pinagkaloob ang ating Panginoong Diyos ng mga tao sa ating paligid na binigyan din niya ng karunungan para mag-guide o mag-advise, no, yung mga matatanda sa ating pamilya, sa ating iglesia, no, kasi yung kanilang experience, no, yung kanilang experience sa buhay ay hindi mo yan matatawaran kahit minsan kahit basa ka ng libro o nakikinig ka sa mga lectures, no, iba pa rin yung turo ng yung experience sa buhay. 'Di ba sabi nga nila experience is the best teacher. Ayan. So napakahalaga sa bawat Kristiyano yung marunong makinig, no, sa may takot sa Panginoong Diyos, sa mga tao na nasa matatanda sa iglesia. Ayan. Dito sa ating morning devotion, no, meron ditong si Rab, no, growing up without a dad, Rab felt the missed out on a lot of practical wisdom that fathers often passed on their children. Not wanting anyone to lack important life skills, Rab made a series of practical dad and how do I videos demonstrating everything from how to put up a shell to how to change a tire, no, with his kind compassion and warm style. Rob has become a YouTube sensation, amazing millions of subscribers. Yan, itong si Rob na hindi siya nakaramdam ng siguro yung sa paglaki niya, no, hindi niya nakasama ang kanyang ama, no, longs for yung mga bonding ng mag-ama at yung turo o instruction mula sa kanyang ama. Pero marahil siya ay namuhay ng maayos kahit gayon pa man merong kakulangan sa kanyang buhay dahil nga hindi niya nakasama yung kanyang tatay. Kaya gumawa siya nitong YouTube video niya na kung saan yung mga tinuturo ng isang ama sa kanyang anak, yung mga simpleng simpleng gawain katulad ng pagpapalit ng gulong, ayan, yung mga constructions, yung mga simpleng mga troubleshooting siguro sa bahay, mga ganun. And dahil sa kanyang mga YouTube videos na ito, naging siya sikat, no, na content creator. Ayan. Many of us long for the expertise of a parental figure to teach us valuable skills as well as help us navigate difficult situations. Moses needed some wisdom after he and Israelites fled captivity in Egypt and were establishing themselves as a nation. So Jethro, Moses' father-in-law, saw the strain that settling disputes among the people
was having on Moses. So Jethro gave Moses thoughtful advice on how to delegate responsibility in leadership. Ayan. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Ayan. So, yun nga, no, yung binabanggit natin kanina, no, may mga ito katulad dito si Moses, no, hindi siya lumaki sa kanyang mga magulang, pero he was blessed to have a father-in-law na merong wisdom, no, buhat sa ating Panginoong Diyos. At because of the concern, inadvise niya at siya ay sumunod, kaya napabuti, no, napaganda yung kanyang kalagayan, yung leadership na o yung pangunguna niya sa mga Israelita noong panahon na yon ay malaki ang naitulong ng advice na ibinigay ni Jethro kay Moses. So, God knows we all need wisdom. Some may be blessed with godly parents who offers wise advice, and some aren't. But God's wisdom is available to all who ask. He's also provided wisdom throughout the pages of Scripture, which reminds us that when we humbly and sincerely listen to the wise, we will become counted among the wise. Ayan. And have wisdom to share with others. So, yung as we listen, ang ganda nung sinabi niya rito, no? As we listen to the advice of the wise, we become wise also, di ba? Ayan. So, napakahalaga ng meron tayong wise advisor, ayan, sa ating paligid. At pwede nating hingin sa ating Panginoon, no? Pero lalo't higit sa lahat, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay puno, no, ng karunungan. Kaya kung nagkukulang tayo ng karunungan, hingin natin ito sa ating Panginoong Diyos, no, na puno, puspos nito, at kahit kailanman, no, hindi niya ipagkakait sa atin, no, ang mga bagay na ito. So muli, napakagandang paalala sa atin sa umagang ito, yung the need for wisdom, and we are blessed that the Lord is able to give us wisdom, no. Kailangan lang nating humingi o humiling sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo nitong karunungan. So bago tayo magtapos, tayo po ngayon ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoong Diyos na siyang puno ng wisdom at siyang may kakayahan na magkaloob sa amin ng karunungan, Panginoon. Puspusin mo po kami ng karunungan at tulungan mo kami sa aming mga decision makings. Gabayan mo rin ang mga tao sa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo na ang mga matatanda sa iglesia ay patuloy na magkaroon ng kakayahan na magbahagi ng karunungan na nagmumula sa iyo. At nawa tulungan mo rin ang bawat isa sa amin ay someday makapagbahagi rin kami, Panginoon, ng karunungan sa mga sumusunod na henerasyon. Gabayan mo ang bawat isa sa amin at tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa, no? Holiday, it's a holiday ngayon, kaya bago tayo gumala, no, magdala tayo ng payong, mainit at tubig, yan. Iwasan na magbabad sa araw. At later, tayo ay magkita-kita ulit sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Pastor Junior. Yan. God bless.